Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang dalawang articles sa mainstream media. Isa sa Philippine Star at isa sa Inquirer. Pagbatikos sa kapalpakan ng PBBM admin. Sa Philippine Star, itong column o opinion ni Mr. Bu Chanco. Binatikos niya ang Maharlika Investment Fund or Corporation. Ang title sa kanyang article is Investment daw? Question mark daw. Okay. Sa Inquirer naman tungkol sa kapalpakan ng administration na ipababa ang presyo ng bigas. Mataas pa rin hanggang ngayon. Promise ng promise ang Department of Agriculture na January this year, bababa ng presyo ng bigas. Up to now, mataas pa rin. Bakit mataas? Ito, sa editorial ng Inquirer is target root cause of high rice price. Hindi na-address ng gobyerno yung root cause, yung pinaka-ugat. Bakit mataas ang presyo? Hindi nila nasusolusyonan. Okay, unahin natin dito sa Maharlika Investment Fund. Sabi ni Mr. Bo Chanco, isa sa paborito kong columnist ito. Talagang matapang. Wala siyang sinasanto. Ano daw, mga bobo daw ang mga advisor ng Pangulong Marcos Jr. Kung sino man ang nag-recommend sa Pangulo na magkaroon ng Maharlika Investment Fund, ill-advised, sabi niya. Sino bang nagpakanan nito? Ang alam ko, ang nag-file ng bill sa Congress, si Speaker Martin Romualdez at si Congressman Sandro Marcos. So, usapang pamilya. Silang may pakanan nito. Sabi ni Mr. is, now, after more than 2 years, ito, pinagmamayabang ng Pangulo. Ito daw ang mag-aangat ng kahirapan ng mga Pilipino. Bayan, babangon muli. Maharlika Investment Fund. After more than 2 years. Ito yung sinulat ni Mr. Bochanco. The only thing certain within the Maharlika Fund is the demand of its CEO to be paid 2.5 million a month. And then, yun lang. Plus logo. Plus opisina. Yun lang ang kanilang nagawa. Biruin mo yan, 2.5 million per month ang sweldo ng CEO. Grabe. Pera natin yan. So, yung return of investment, gumanansya na ba tayo o luging-lugi? Sabi ni Mr. Bochanco, lugi. Kasi, ang isa pa is, nag-earn na daw ng interest. Yung pera, 125 million. Yung pera ng Maharlika Investment Fund, galing sa Land Bank, DBP, GSIS, SSS, gano'n. Nag-earn lang ng interest na 2.3 billion, kaya lang napakaliit daw na interest yun. Lugi pa rin tayo. Okay, so, ito, sinight ni Mr. Bochanco ang batikos ng Senior Lecturer of Economics at UP Los Baños, si Mr. Enrico Villanueva. Sabi niya, congratulations, Maharlika Investment Corporation. You finally have a website hosted in Department of Finance domain. Website lang, yun lang ang nagawa. Plus, you earned 2.3 billion in interest income on the 125 billion initial capital. Yun. That's 1.84% return per annum. Pathetic for a sovereign wealth fund. Even Mercado Barcadas ma'am did better than that with their savings. So, kumita nga 2.3 billion yung pera, kaya lang napakaliit.
1.84% lang per annum. It's not worth it. So, in short, itong article ni Mr. Bochanko is talagang palpak ang Maharlika Investment Fund, palpak ang Maharlika Investment Corporation. Agree ba kayo na palpak? Punta na tayo dito sa presyo ng bigas. Editorial ng Inquirer.net. Di ba ang Inquirer, pag may-ari ng mga Romualdez, dapat sana bawal nilang batikusin ng gobyerno. Kaya lang, okay naman at nagsasalita sila. Dali, kahit tingnan ko. Nasaan na yung article? So, ang sinasabi ng Inquirer.net, kaya nabasa ko naman, kung ano-ano ang ginagawa ng gobyerno, hindi nila mapababa ang presyo kasi failure sila sa pag-address sa root cause. Okay? Ang root cause of the problem is mga hoarders, profiteers o parang rice cartel. Yun ang sanhi bakit hindi pa rin bumababa. Supposed to be sa Quintacom hearing last year. Dapat sana ang presyo ng bigas ngayon nasa 35 pesos per kilo na lang. Kasi bumaba ang presyo ng bigas sa world market. Bumaba ang tariff o buwis. So dahil bumaba ang lahat, dapat 35 pesos per kilo na lang. Kailang wala pa rin. Inamin mismo ng gobyerno, Department of Agriculture, na halos 1 peso lang ang ibinaba. Bago pinirmahan yung Executive Order number 62, nasa 51 something ang presyo ng bigas. Bumaba lang ng 50. So halos piso lang ang ibinaba ng presyo ng bigas. Yung ordinary rice na para sa mamamayang Pilipino. Bakit hindi nila kayang ibaba hanggang 35? Maraming hoarders, profiteers, maraming rice cartel na iyan po ang kapalpakan ng administrasyon. Kaya itong ating masipag na Speaker of the House, December, last month lang, mayroon siyang declaration na we declare all-out war against this unscrupulous businessman, itong mga importers, wholesalers, traders na minamanipulate ang presyo. So, declare all-out war. Anong suggestion ng Speaker of the House? Sabi niya, mag-create ng super committee to go after this rice cartel. Okay, maganda. Although, hindi naman niya trabaho yun. Kasi Speaker of the House lang. Di ba? Ang trabaho ng legislator is to pass laws. Okay sana. Itong Quintacom nila, based sa kanilang conclusion findings, gagawa sila ng batas. Okay yun. Yun ang trabaho niya. Kaya lang, dahil masipag nga ang ating speaker, sinobrahan niya ang trabaho niya, nag-declare pa ng all-out war. Na dapat ang nagde-declare ng all-out war against profiteers, hoarders, ang executive department. Kaya ang Pangulo tahimik. Pinapabayaan niya ang Speaker of the House na gawin yung kanyang trabaho. Anong nangyari? Meron bang super committee na form para tugisin itong mga rice cartel? Wala man. Tahimik, wala. As in, wala. Nandyan pa rin, namamayagpag pa rin ang mga nagsasamantala. Maalala ko, ang Pangulo. SONA 2023, if I'm not mistaken. Ano yung speech niya? Smugglers, hoarders, your days are numbered. Palakpak naman ang mga audience. Bilang na ang inyong mga araw. That was 2023. Ngayon, 2025 na, mag 2 years na, nandyan pa rin ang mga smugglers and hoarders. Ibig sabihin, wala silang magawa. Hanggang salita lang.
Okay? Bakit hindi nila kayang buwagin ang rice cartel? Isa lang, ang aking ano dyan is kulang sa political will. Nasa leadership. Example, PRRD. Naabutan niya yung problema sa tanimbala sa airport. Ano sabi niya? Ipapakain ko sa inyong bala. Sige, gawin nyo. Anong nangyari? Wala. Wala tayong nabalitang problema ng tanimbala panahon ni PRRD. Kasi nagsalita Papakain ko sa inyo. Ganon ang leadership. Ano pa? Yung droga. Salita siya. Gugurgurin ko kayo. Anong nangyari? Hindi man completely nawala ang problema ng droga. Kailang tumahimik ang bansa na bawasan ang krimen and everything dahil sa leadership ng Pangulo. Ngayon, may Pangulo nga tayo, super bait naman. Hindi naman masama yung super bait. Kailang hanggang salita lang na gawin nating 20 pesos ang 1 kilong bigas. Nasaan na? Wala. Kaya nating pababay ng presyo ng bigas sa pamamagitan ng kadiwa. Nasaan ng mga kadiwa? Parang mga girilya. Meron ngayon, bukas wala na. Hoarders, profiteers, cartel, your days are numbered. Hanggang 2028 pala yan. Kasi days, years pala. Ang Speaker of the House, we declare all-out war. Nasaan na? Wala pa rin. Mataas pa rin ang presyo ng bigas. Kaya, dito sa article ng Inquirer.net is target. Ang inyong sintrohin is yung root cause of the problem. Ang root cause of the problem are these greedy businessmen, importers, wholesalers, and retailers. Na napag-alaman sa Quintacom, ayan, iisang tao lang yan. Kung ito ang importer, siya rin ang wholesaler, siya rin ang retailer, kaya namamanipulate nila ang presyo. So Executive Order number 62, sinong panalo, sinong talo? Talo ang taong bayan kasi nawalan tayo ng buwis. Imbes na yung buwis na nakolekta sa imported rice mapunta sa mga farmers, wala na. Ang nakinabang ang mga negosyante, importers, wholesalers, and traders. Salamat sa mainstream media, kay Mr. Buchanko, itong editorial na nagsasalita kayo. Sana wake up call ito ng gobyerno na sana pababain nyo naman ang presyo. Kahit hanggang 40 lang, happy na kami dyan. Kung gawin yung 35, mas maganda. Pakita ang political will. Strong leadership ang kailangan, hindi yung hanggang salita lang.